dito sa Papa Dudu Stories. Sa totoo lang, ay hindi ko in-expect na haharap ako sa aking laptop para sumulat sa kaistorya. Although, isa akong fanatic ng iyong programa. Nahihiya pa rin akong ikwento ang buhay namin ng pamilya kung saan libo-libo ang makakarinig. Pero marami sa mga kumare ko na nakikinig ng iyong programa sa YouTube ang nagkumbinsi sa akin na sumulat. At isa na roon si Anjing, kung saan tumatak ang kanyang kwento ng minsang i-ere sa iyong YouTube channel. Kaya, heto ako ngayon, nagkaroon ng lakas ng loob para sumulat sa iyo. Kaistorya, ako si Yesenia, dating OFW sa Dubai, na ngayon ay isa ng negosyante. May-ari ako ng isang mini grocery dito sa Project 7, Quezon City. At madalas na nakatutok sa iyong programa, ang aming tindahan. Mayroon na akong asawa, si Angelo. Noong dati nagtatrabaho siya bilang credit investigator sa isang bangko pero hindi inaasahang isa siya sa mga matatanggal nang mabankrupt iyon. Dahil doon ay nagpa siya ako noon ng mga ibang bansa. Yesenia, sa totoo lang, ayaw kong pumunta ka ng Dubai. Kung hindi lang ako natanggal sa trabaho, hindi kita pa aalisin eh. Pasensya na talaga. Sabi ng asawa ko, habang hinahatid niya ako sa departure area ng airport. Naiintindihan kita, Angelo. Huwag ka mag-alala. Mag-iipon ako doon tapos kapag natapos na ang contract ko, magnenegosyo na lang tayo. Sagot ko naman sa kanya. Huwag kang mag-alala. Habang wala ka, ako nang bahala sa bahay at sa anak natin. Hindi ko pababayaan si Shane. At saka gagawin ko ang lahat ng klase ng pagtitipid para makaipon tayo. Paniniguro naman niya sa akin. Mag-ingat ka sa Dubai ha. Mahal na mahal kita. Pagkatapos noon ay nagpaalam na sa akin si Angelo sa pamamagitan ng paghalik sa akin sa pisngi. Mommy, aalis ka na? Paano na ako? Umiiyak na tanong ng aking anak na si Shane. Di ka pwedeng sumama sa mommy. Malayo ang pupuntahan ko. Don't worry. May iwan naman ang daddy mo rito. Pagkatapos kong sabihin yon, ay niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Oo anak, bawal ang bata doon sa pupuntahan ng mami mo. Huwag ka mag-alala at babalik din ang mami mo. Pag-aalo naman ni Angelo sa aming anak. Anak, pangako, babalik din ako. Paniniguro ko sa aking anak. Talaga po, mami? Tumango ako bilang sagot sa kanya. Oo naman. Di ba tinutupad ko naman yung mga pangako ko sa'yo? Don't worry. Palagi ako magpapadala ng chocolates at mga laruan sa'yo. Tatawag din ako sa inyo ni daddy mo. Pangako ko naman sa kanya. Basta Shane, magpapakabait ka ha. Maging good girl ka. Huwag mong bibigyan ng sakit ng ulo si daddy mo. Samantala, tumigil na sa pag-iyak si Shane pagkatapos nun. Opo, mami. Sagot pa niya sa akin. Oh, Yesenia, baka mahuli ka na sa flight mo. I love you. Take care. Paalam sa akin ng asawa ko. I love you too, Angelo. Shane, sabi ko sa aking mag-ama bago ako tuluyang lumipad noon papuntang Dubai. Kaistorya, naging caregiver ako sa Dubai. 5 taon din ang naging kontrata ko doon at masasabi kong naging maganda naman ang lagay ko doon. Mataas din ang sweldo ko doon kaya nakaipon ako ng malaking pera at nakapagpatayo agad ng bahay. Sa tulong ng mga kaanak ko ay naisaayos ang bahay. Samantala, nilihim ko yon kay Angelo dahil gusto ko siyang sorpresahin noon. At nang matapos ang bahay ay agad kong sinorpresa ang aking asawa. Pinagsuot ko ng piring sa mata si Angelo at dinala ko siya sa aming bagong gawang dream house. Ayan, nandito na tayo.
Na-excite kong sabi sa kanya. Talaga, Yesenia? Ano ba kasi yung sorpresa mo sa akin? Sabik na sabik niyang tanong sa akin. Oh, heto na. Sandali lang. Tatanggalin ko na yung piring mo sa mata. Pagkatapos noon, ay unti-unti kong tinanggal ang takip sa kanyang mata. Surprise, Angelo! Natutuwa kong sabi sa kanya. As expected, nagulat at sobrang natuwa si Angelo sa magandang surprise ko sa kanya. Yesenia? Natulala naman ako sa sorpresa mo. Sabi pa niya sa akin. Ano? Nagustuhan mo ba? Tanong ko. Siyempre naman. Pinag-ipunan mo yan eh. Natutuwang sagot niya sa akin. Angelo, hindi lang naman ako bumili niyan eh. Malaki din ang contribution mo dyan. Inform ko sa aking asawa. Pero malaki pa rin ang contribution mo. Masasabi kong katas ng Dubai tong bahay natin. Nasasabik niyang wika sa akin. Pagkatapos noon kay istorya, ay pumasok na kami sa loob ng bahay at nagulat siya dahil may mga binili na akong bagong muebles at mga gamit. Manghang-mangha naman ang asawa ko habang nililibot namin ang buong bahay. Wow naman! Ang ganda! Hindi ko ma-imagine na ikaw lang ang nag-ayos nito. Hindi makapaniwalang sabi sa akin ni Angelo. Katulong kong nag-ayos sina Josh at Kuya Benny. Si tatay naman yung naghanap ng kontraktor. Inform ko sa kanya. Pagkatapos niyang usisain ang sala, dinala ko naman siya sa kusina kung saan nakita niya ang mga mamahaling appliances at gamit namin sa bahay. Natuwa at na-amaze din siya sa 2-door ref namin. Nakakatukin mo lang ay magbubukas na iyon. Pagbukas din niya ng ref ay tumambad sa kanya ang dami ng pagkain at inumin sa loob. After ng kusina ay dinala ko naman siya sa second floor ng bahay. Una kong pinakita sa kanya ang magiging kwarto ni Shane na ang design ay inspired sa kanyang favorite cartoon na Pokemon. Pagkatapos noon ay dinala ko na siya sa master's bedroom kung saan namangha siya sa laki ng aming higaan. Pinakita ko rin sa kanya ang wardrobe, banyo, pati balcony. Para siyang hindi makapaniwala noon na sa ilang taon naming mag-asawa ay magkakaroon kami ng sariling bahay na ganoon kaganda. So, na-amaze ka ba? Ang galing ha? Na-amaze talaga ako sa buong bahay. Ang laki siguro ng nagastos dito, no? Tanong pa niya sa akin. Pero yung pinakagusto ko sa bahay ay yung kusina. Ang ganda, sabi pa niya. Talaga? Gumastos talaga ako kasi alam mo na, mahilig akong magluto, di ba? Sagot ko naman sa kanya. So, I expect na masarap ang ihahain mo sa akin ng pagkain, ha? Nasasabik niyang sabi sa akin. Well, basta ikaw, mahal ko. Natutuwa akong nangako sa kanya. Yesenia, since ikaw nang nagpundar ng bahay natin, I promise, iingatan ko tong bahay natin. Ani pa ni Angelo sa akin. Sa blessing ng bahay natin, kumbidado lahat ng mga kamag-anak natin, pati yung mga kaibigan at kaopisina natin. Sabi ko naman sa kanya. Agad namang pumayag ang aking asawa. By the way, si Ace nga pala, maghahanap ng trabaho dito sa Maynila. Nakikiusap siya na makikitira muna siya sa bahay. Temporary lang naman ang paglagi niya. Bale, maghahanap din siya ng bahay na matutuluyan. Okay lang ba sa'yo? Tanong niya sa akin. Although, welcome naman sa akin na bumisita sa bahay ang mga kamag-anak namin. Hindi ako masyadong inviting kung titira sila sa bahay namin. Unang concern ko ay yung privacy. Pangalawa, sa lahat ng mga kamag-anak ni Angelo, ang bunso niyang kapatid na si Ace ang hindi ko masyadong kasundo.
Hindi naman kami nag-aaway dalawa. Hindi ko lang talaga siya ka-vibes. Pero dahil sa nakikiusap na sa akin ang asawa ko, at dahil sa narinig ko ang salitang temporary, ay isang desisyon na ang aking ginawa. Okay lang sa akin. Sige, sabihin mo kay Ace, pumapayag ako. Inform ko sa aking asawa. Natuwa naman ang asawa ko sa naging desisyon ko. Don't worry, mabait naman si Ace. Hindi tayo problema sa kanya. Paniniguro pa niya sa akin. Kaistorya, naging masaya ang paglipat namin sa bago naming bahay. Pansamantalang pinatuloy din namin ang bunsong kapatid ni Angelo na si Ace dahil naghahanap ito ng trabaho dito sa Maynila. Pero hindi ko akalain na ang pagpapatira namin kay Ace sa bahay namin ay siyang magdudulot ng malaking problema para sa aming mag-asawa. Tamad si Ace. Hindi siya tumutulong sa gawaing bahay. Palagi lang siyang nakahilata magdamag kapag araw. Bukod sa palagi itong umuuwi ng madaling araw dahil active ang kanyang nightlife, hindi rin ito naghahanap ng trabaho tulad ng naipangako niya dati sa amin. Pero kaistorya, ang pinakaayaw ko sa bunsong kapatid ni Angelo ay ang pagiging bad influence nito sa aking asawa. Ano kuya, inuman tayo mamayang gabi. Mayroon akong alam na beer house. Nako, sinasabi ko sa'yo, mag-e-enjoy ka. Narinig kong sabi ni Ace sa aking asawa. Oo tol, basta huwag ka lang maingay. Alam mo naman si Yesenia. Ayaw no na makakarinig ng salitang beer house. Sagot naman ni Angelo. Pinakikinggan ko ang usapan nila habang nagtatago ako noon sa kusina. Aaminin kong nainis talaga ako sa sagot ng asawa ko. Napakasilosa naman kasi ng asawa mo eh. Ay nako, ewan ko ba kung bakit nakakatagal ka pa dyan. Masyadong bungangera. Sulsul pa ni Ace. Ganun lang yon si Yesenia pero mabait naman yon, di ba? Pagtatanggol naman ni Angelo sa akin. Dahil hindi ko na nakontrol pa ang sarili ko sa pagkadismaya, nagpa siya na akong tawagin na ang asawa ko. Angelo, halika nga rito. Mabilis naman na lumapit si Angelo sa akin habang si Ace ay nagbukas ng TV at nanood ng Itbulaga. Angelo, napapansin ko na hanggang ngayon wala pang trabaho yan si Ace. Naghahanap ba talaga yan ng trabaho? Usisa ko sa aking asawa. Oo naman, naghahanap siya ng trabaho. Sagot niya sa akin. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin siyang trabaho? At saka mayroon ka pang dapat ipagtapat sa akin. Sabihin mo na. Demand ko sa kanya. Nagtaka naman ang asawa ko sa aking sinabi. Anong ibig mong sabihin? Magkano na ang utang sa'yo ni Ace? Seryosong tanong ko sa kanya. Magti 3,000 lang. Tugon niya. Nakaramdam naman ako ng inis sa aking nalaman. 3,000? Ang laki na pala ng utang niya. Paano na niya mababayaran yan? Nag-aalalang tanong ko sa aking asawa. Magbabayad din si Ace once na magkatrabaho na. Paniniguro ni Angelo sa akin. Alam mo Angelo, ayos lang naman sa akin kung umutang sa atin si Ace. Kaso ang problema, simula nung dumating siya rito sa bahay natin, naging mabisyo ka. Kung alam ko lang, madalas kayong pumunta sa beer house ng kapatid mong yan. Huwag mong sabihin sa akin na nagsiselos ka. Nanunubok niyang tanong. Hindi ako nagseselos. Pero masama ang loob ko. Kasi nga mabisyo ka na. Sagot ko. Kailan ka pa natutong uminom ng alak at manigarilyo? Huminga naman ng malalim si Angelo bago nagsalita. Okay. I'm sorry. Paghingi niya ng paumanhin sa akin. Pagsabihan mo yung kapatid mo. Bad influence siya sa'yo.
Naiinis kong utos sa kanya. Huwag ka namang magsalita ng ganyan sa utol ko. Saway ng asawa ko. Lalo naman akong nairita sa aking narinig. At kinakampihan mo pang lalaking yon? Oo, kasi wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Giit ni Angelo. Samantala, napatanaw ako kay Ace sa malayo, habang tawa ng tawa sa pinapanood niyang segment ng Itbulaga. Sa totoo lang, nagtitimpi lang ako kay Ace, Angelo. Kapag naubos na ang pasensya ko dyan, palalayasin ko na yan dito sa bahay ko. Galit kong pagdedeklara sa kanya. Nainis naman ang asawa ko sa aking sinabi. Teka, pinagmamalaki mo ba sa akin na ikaw ang nagpundar sa bahay na to? Hindi sa nagmamalaki ako, pero punong-puno na talaga ako sa kapatid mo. Katwiran ko. Ngayon, kung hindi siya aalis, di akong aalis. Isasama ko si Shane. Pagtatapos ko ng usapan, pinigilan naman ako ng asawa ko nang talikuran ko siya. Huwag ka naman ganyan, Yesenia. Alam mo, huwag ka sanang makasarili. Sabi pa niya sa akin. Nagpantig lalo ang tainga ko sa kanyang akusasyon. Ako? Makasarili? Sige, tawagin mo na akong makasarili. Pero inuuna ko lang yung kapakanan ng pamilya natin. Yung kapakanan mo. Masama sa katawan ng sobrang bisyo. Pahalagaan mo naman sana ang sarili natin. Okay, fine. Naibulalas ng asawa ko. Napatingin naman sa amin si Ace nang marinig niya ang boses ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay bumalik din ito sa panonood ng TV. Ang gusto ko lang naman, turuan mo ng leksyon niyang kapatid mo. Huwag siyang maghari-harian dito. Sabihin mo rin sa kanya na huwag siyang batugan at huwag niya tayong gatasan. Sabi ko kay Angelo. Noong una ay tinitiis ko ang ugali ni Ace. Pero hindi rin ako nakapagtimpi. Mabisyo kasi si Ace. Madalas niyang ayain ang asawa ko sa mga beer house at tinuturuan niyang uminom ng alak at manigarilyo. May pagkakataon din na tinuturuan niyang mambabae ang asawa ko. Bukod roon ay panay ang utang ni Ace sa amin. Bukod sa nagiging batugan na siya at panay ang asa sa aming mag-asawa. Dahil doon ay madalas kaming mag-away ni Ace na siya namang palaging pagpasok sa eksena ng aking asawa. At yun nga, madalas na mauwi yon sa pagtatalo namin ni Angelo. Kaya kaistorya, iisa lang ang hiling ko noon. Na sana, mawala na sa landas naming mag-asawa ang sampid niyang kapatid. Samantala, simula nang manirahan si Ace sa bahay namin ay naging madalas na ang pagtatalo namin ni Angelo. Minsan ay umabot pa nga sa sakitan. Madalas kasing ipinagtatanggol ng asawa ko ang kapatid niya. At sa mga confrontation namin ay ako pa ang lumalabas na masama. Noong mga panahong yon ay hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nasisira na kasi ang relasyon namin ni Angelo dahil sa kanyang kapatid. Kaya minsan, nagdedesisyon na lamang akong tumahimik. Pero hindi ko rin mapigilan, lalo na sa tuwing nananamantala na si Ace sa aming mag-asawa. Yesenia, si Angelo. Tanong ni Ace sa akin isang araw. Bihis na bihis siya at tila may pupuntahan. Samantala, mabilis akong sumagot noon sa tanong niya sa akin. Umalis, hindi ko alam kung saan siya pupunta. May pera ka ba dyan? Pautang naman. Wika niya. Yung tono ng boses niya, hindi man lang nahihiya o parang nakikiusap. Para siyang nagde-demand sa akin. Kaya biglang nag-init noon ang ulo ko. Anong sabi mo? Uutang ka na naman? Hindi ba kakautang mo lang kay Angelo nung isang araw? Ace, hindi ako bangko na anumang oras kukuhanan mo ng pera.
Kung makahingi ka kasi ng pera para kang may patago. Galit kong sabi sa kanya. Pero imbis na magmakaawa ay lalo pa siyang nagtaas ng boses sa akin. Para bang obligasyon kong bigyan siya ng pera. Teka, kaunting pera lang naman yung inuutang ko sa inyo At saka babayaran ko naman yun kapag nagkatrabaho na ako. Sabi niya sa akin. Pero ang tanong, kailan ka makakahanap ng trabaho? Ang tagal mo na kasing nagbabakasyon. Ano ka? Patabaing baboy? Sarkastikong balik ko sa kanya. Hindi ko na malaya noon na lumapit na sa amin ang asawa ko. Ace? Yesenia? Anong nangyayari? Tanong niya sa amin. Itong asawa mo sinusumpong na naman ng pagiging mayabang. Sumbong ni Ace sa kanyang kapatid. Nagpantig na naman ang tainga ko at agad ko siyang kinumpronta. At ako pang mayabang Ace? Pinatira na nga kita sa bahay ko tapos ako pang mayabang? Pwes, Ace, kung mayabang man ako, karapatan ko yon kasi pamamahay ko to. Teka, kung makasalita ka dyan parang sa'yo tong bahay. Pag-aari din to ng kuya ko. Balik niya sa akin. Ace, tama na. Igalang mo naman ang asawa ko. Saway ni Angelo sa kanyang kapatid. Tol naman, sumusobra na kasi tong asawa mo Katwiran niya. Yesenia, huwag ka naman kasing ganyan kay Ace. Huwag ka naman makasarili. Galit na baling sa akin ang asawa ko. Teka, inaakusahan mo na naman ba ako ng pagiging makasarili? Angelo, kung makasarili ako, sana di ko pinatira yung magaling mong kapatid sa bahay natin. Anong masama sa sinabi ko na huwag siyang palautang sa atin? Nakakailang beses ko na siyang binibigyan. Pero anong nangyayari? Dahil sa ginagawa natin sa kapatid mo, nagiging batugan na. Katwiran ko. Sobra ka naman magsalita sa akin, Yesenia. Hindi ako batugan. Pagtutol ni Ace sa aking sinabi. Binalikan ko naman siya. Ano pang tawag mo dyan? Aminin mo man o hindi, batugan ka talaga. Diin ko sa kanya. Yesenia, ano ka ba? Grabe ka naman makapagsalita sa kapatid ko. Sumusobra ka na. Sigaw sa akin ni Angelo. Teka, sino ba sa amin ang kakampihan mo? Ako na asawa mo o ang kapatid mo? Tanong ko sa aking asawa. Yesenia, please, stop it. Sigaw sa akin ng asawa ko. Para bang punong-puno na siya sa akin. Kung ayaw mo sa amin ng kapatid ko, handa kaming umalis ng bahay. Parang ipinamumukha mo kasi sa amin na wala kaming silbing dalawa. Sa puntong yon ay sumabog na ako sa galit. Oo, Angelo, wala talaga kayong mga silbi. Sigaw ko sa kanya. Akmang sasampalin sana ako ni Angelo pero nakita kong nagpigil siya. At sa halip ay nagsalita na lamang. Nagkaroon ka lang ng pera. Yumabang ka na. Pagkatapos noon ay tinalikuran ako ng aking asawa. Habang ako, ako na naman ang lumabas na kontrabida. Kaistorya. At that time, parang gusto ko nang sumabog sa galit. Pero dahil relasyon namin ni Angelo ang nakasalalay dito, ay muli kong hinabaan ang pasensya ko. Pero isang gabi, hindi ko rin napigilan ang sarili ko nang mahuli ko sa akto na gumagawa ng pagtataksil ang aking asawa sa pag-uudyok na rin ng kanyang magaling na kapatid. Angelo? Galit na tawag ko sa aking asawa nang biglain ko sila sa beer house na madalas nilang pagtambayan. Agad namang lumapit sina Angelo at Ace sa akin, sa labas. Yesenia, anong ginagawa mo rito? Nagulat na tanong ni Angelo sa akin. Di ba ako dapat na magtatanong yan sa'yo?
At sino naman yung babaeng kasama mo sa loob? Kumpronta ko sa kanya. Kaibigan lang namin si Micah. Katwiran ng asawa ko. Nag-init naman ang aking ulo. Kaibigan? Huwag niyo akong lokohin. Hindi ako pinanganak kahapon lang. Sabi ko sa kanya. Iyan ang hirap sa'yo. Masyado kang selosa. Natatawang wika ni Ace na siyang nagpagalit lalo sa akin. At paano hindi ako magseselos? Dinadala mo sa malalaswang beer house ang asawa ko. Kahit kailan talaga, bad influence ka sa asawa ko. At tinuturuan mo pa siyang mga liwa? Panduduro ko pa kay Ace. Yesenia, tama na. Tumigil ka na. Saway sa akin ni Angelo. Hindi ka, Angelo. Umuwi na tayo. Utos ko sa aking asawa pero tinabig lamang niya ang kamay ko. Teka, sino ka sa tingin mo? Oo, asawa kita pero hindi ako tau-tauhan mo. Simula nung magkapera ka lang, yumabang ka na. Minamanduhan mo na ako nang wala sa lugar. Yesenia, tandaan mo, ako pa rin ang padre de familia. Kaya huwag na huwag mo kong hawakan sa leeg. Galit niyang wika sa akin. Kung ayaw mo pala, pues magtino ka. Balik ko sa kanya. Ay naku tol, turuan mo ng leksyon yung asawa mo. Ginagawa ka niyang under the saya. Ano? Angelo, papayag ka ba? Natatapak-tapakan lang niyang babaeng yan ang pagkalalaki mo? Panunulsol pa nito sa kanyang kapatid. Hindi ako papayag. Yesenia, hindi mo ako kayang manduhan. Umuwi ka na sa bahay natin. Utos niya sa akin. Hindi ako uuwi hanggat hindi kita kasama. Giit ko. Sinabi kong umuwi ka na. Ayaw mo? Gusto mo pa yatang mapahiya eh. Sigaw niya sa akin pagkatapos ay paresahan niyang hinawakan ng mahigpit ang braso ko. Sobra naman ako nasaktan sa ginawa niya, kaya pumalag ako at sinubukang makawala sa pagkakahawak niya sa aking braso. Ano ba, Angelo? Bitawan mo nga ako. Demand ko sa kanya. Kapag nagmatigas ka pa, kakalad ka rin na kita. Banta niya sa akin. Sa puntong yon, ay napaiyak na ako. Nagbago ka na. Simula lang nang dumating yung kapatid mo na si Ace, naging masama ka na. Kahit kailan, salot talaga yung kapatid mo sa buhay natin. Sabi ko sa kanya. Teka, bakit ba ang init ng dugo mo sa kapatid ko? Bakit palagi mo na lang siyang pinag-iinitan? Kumpronta niya sa akin. Tinatanong pa ba yan? Alam mo, kung matinulang yung si Ace, hindi ako magagalit sa kanya. Pero hindi nagpatinag si Angelo sa sinabi ko. Ikaw rin, Yesenia. Hindi mo rin napapansin na nagbago ka na. Simula nung pumunta ka ng Dubai, naging mayabang ka na. Simula nung nakahawa ka ng malaking pera, naging swapang ka na. Diin pa niya sa akin. Mukhang nagkamali yata ako ng asawang pinakasalan. Tila kutsilyong tumusok sa aking puso. Ang huling pangungusap na binitawan sa akin ng asawa ko. Napahagulho lamang ako habang hawak-hawak ni Angelo ang braso ko. Pauwi sa aming bahay. Pagkatapos ng away namin ay wala kaming gibuan noon ni Angelo. Tumagal iyon ng 3 buwan. Pero kaistorya, sa bawat pag-iisnaba namin ay hindi namin maiwasan ang masaktan. Gustuhin ko mang batiin si Angelo, pero nananaig sa amin ang takot at pride. Nananatili kaming malamig sa isa't isa. Na siya namang ikinahalata ng aming anak na si Shane. Hanggang isang araw. Mommy, sana magbati na po kayo ni Daddy. Biglang sabi sa akin ni Shane habang nagpapalipas kami ng oras sa pamamagitan ng pagbabasa ng fairy tales.
Shane, magbabati rin kami ng daddy mo. Don't worry. Sabi ko na lang sa aking anak. Pero hindi ko alam kung kailan kami magbabati ng kanyang ama. Mami, galit po ba kayo kay Tito Ace? Curious na tanong ng anak ko sa akin. Hindi na ako galit sa Tito Ace mo. Wala na yun sa akin. Sagot ko. Mamayang kaunti ay nakita kong lumapit sa amin si Ace. May dala-dalang 2 luggage. Saan ka pupunta? Tanong ko sa kanya. Siyempre, aalis na ako. Di ba yun naman ang gusto mo? At saka nakakasira na ako ng relasyon yung mag-asawa. Yesenia, kahit na masama ang tingin mo sa akin, tao pa rin ako. May konsensya. Simula kasi nung dumating ako dito nagkagulo ng lahat. Wika niya sa akin. Buti naman at natauhan ka rin. Mahinang sagot ko sa kanya. Pero aaminin kong para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Pagkasabi niya noon. So, saan ka natitira ngayon? Usisa ko pa sa kanya. Since may trabaho na ako, uupan na lang ako ng apartment malapit sa work ko. Gusto ko naman kasing maging independent. Tsaka alam mo na, gusto kong enjoyin ang buhay ko na ako lang mag-isa. Paliwanag naman ng aking brother-in-law. Ganun ba? Tangi kong nasabi noon sa kanya. Yesenia, pagpasensyahan mo na ako ha. Kung naging masama akong impluwensya sa asawa mo. I'm sorry. Sana mapatawad mo na ako. Sabi niya sa akin. Huminga naman ako ng malalim bago nagsalita. Matagal na kitang pinatawad, Ace. Kinuusap ko na rin si Angelo at humingi na rin ako ng tawad sa kanya. Kinuusap ko na rin siya para makipagbati na sa'yo at para na rin mawala yung tampuhan yung dalawa. Sabi pa niya sa akin, ako rin, patawarin mo ako kung madalas kitang husgahan. Hindi ko alam na nasasaktan na kita. Wika ko. Naiintindihan naman kita kaya nasabi mo yun sa akin. In the first place, kasalanan ko rin naman. Nakangiting sabi niya sa akin bago muling kinuha ang kanyang mga luggage. Sige, Yesenia, aalis na ako. Salamat pala sa pagpapatira mo sa akin dito sa bahay niyo. Ace, I wish you all the best. Ipagdarasal ko sa Diyos na sana maging successful ka sa buhay mo. Sabi ko na lamang sa kanya bago siya tuluyang umalis ng bahay. Kaistorya, nakaramdam din po ng guilt si Ace sa kanyang pinaggagawa sa aming pamilya. Kaya nagdesisyon na rin siyang umalis sa aming bahay. Doon ay nakahinga ako ng maluwag. Nagkapatawaran din kaming dalawa. At nangako siyang hindi na manggugulo pa sa aming pamilya. Samantala, laking pasasalamat ko noon. At nagkabati ulit kami ng asawa ko. Walang mapagsidlan ang tuwa ko. Noong mga panahong nagyakap ulit kami, matapos ang mahigit 3 buwan na walang kibuan. Na-survive din naman namin ang isa sa mga unos na dumating sa aming relasyon. Sa ngayon, kaistorya, ay masaya na ulit ang pamilya namin. Katulong ko ngayon si Angelo sa negosyo at masasabi kong patuloy ito sa pag-unlad. Si Ace naman ay may trabaho na rin bilang isang sales executive. May asawa at sariling pamilya na rin ito. And to my surprise, nagbago na rin ito ng ugali. Hindi na ito mabisyo na siyang kinatuwa namin. Hanggang dito na lamang ang liham ko sa iyo. Sana mapili niyong i-upload sa inyong channel ang simpleng kwento naming mag-asawa. Alam naming kapupulutan ito ng aral. Maraming salamat po.
At God bless sa inyong lahat. Lubos na nagpapasalamat. Yesenia. Hindi talaga maiiwasan na may mga toxic na kamag-anak na susukat sa iyong pasensya. Minsan kung sino pa yung kamag-anak o in-laws, yun pa yung may mga sinasabing hindi maganda kapag ikaw ay nakatalikod. Oo, mahirap pakisamahan ang ganitong mga klase ng kamag-anak o in-laws. Pero ang mapapayo ko lang, huwag mong hayaang masira ang relasyon niyong mag-asawa nang dahil lamang sa toxic niyong kamag-anak o in-laws. Oo, tumulong kayo sa kanila kung kinakailangan. Pero minsan, matuto din kayong humindi. Lalo na kung napapansin niyong umaabuso na sila. At kung sa tingin ninyong nasisira na ang relasyon niyong mag-asawa dahil sa kanila. Huwag mahiyang lumayo o paalisin sila sa inyong buhay. Tandaan ninyo, ang asawa mo na ang iyong bagong pamilya. Siya dapat ang gawin mong priority. Pakinggan mo siya at huwag kang magagalit sa kanya kung nagsusumbong siya sa'yo dahil may nakikita siyang kamalian. At para naman sa kamag-anak o in-laws na nakikitira lamang, ugaliin naman sanang tumulong sa mga taong nagpapatira sa inyo. Sa gawaing bahay man o pinansyal. Huwag kayong maging pabigat at huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikasisira ng relasyon ng mag-asawang nagpapatira sa inyo. Matuto kayong mag-isama at higit sa lahat, magrespetuhan kayo sa isa't isa. Sana maging aral sa ating lahat ang kwento ni Yesenia, Angelo at Ace para sa ating letter sender. Thank you for sharing your story sa aming programa. God bless din sa inyo at sa buong mong pamilya. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.